Hey guys, what's up? So this is part 6 of our Kotlin tutorial. So again, this is Sir J, and for today's video, pag-aaralan natin guys yung difference ng var and val. Okay, so sa Java, ang katumbas ng val, yung tinatawag natin na final. Okay, so paano ba natin gagawing final yung ating mga variable sa Kotlin? So punta tayo kay IntelliJ. So by the way guys, I'll just remove this part. So ito yung discussions natin for the former tutorials. Ang maganda pa guys kay Kotlin is pwede na kayong hindi maglagay ng colon and then specific data type. Parang Python, siya na yung automatic na nag-identify kung ano mang data type yung dapat para sa kanya. Okay? Ayan, di ba mas malinis? Okay, so pwede nating tanggalin yung this one. I think sa may unang part pa lang ng discussion, nakita nyo ganito yung declaration. So pwede yan. And if ever guys na gusto nyo naman, may mga time kasi guys that you really need to include specific data type, wala naman problema doon. Okay, so like for example, gusto nyo magpa-input, kailangan nang tatanggapin ko lang specific char, so kailangan lagyan nyo siya ng data type. But if ever na, minsan, possible makapag-input ng mga combinations like num, tapos minsan long, minsan double. So, you might consider using this one. Okay? So, aside from it, is pwede kayong gumamit ng any. Okay? So, sa any, guys, is ginagamit natin is a type of data type na kahit na anong type ng value is papasok. Like in here, char yung nilagay natin, pumapasok. Pwedeng yung whole number. Pwedeng may decimal places. Di ba? Hindi nag-error. Pwedeng float. Okay? Pwedeng string, so on and so forth. Okay? So, aside from that is, paano naman yung tinatawag natin na var and what we call yung char. So, like in here, punta tayo dito and then maglagay tayo ng isang name. Tapos, lagyan natin to ng var is equals kay, lagyan natin to ng JSON. Okay? And then, lagyan natin pa ng isa. Okay? So, gamit naman tayo ng val and then, eto is, lagyan natin to ng name tapos val. So, and then, lagyan natin to ng Sir J. Okay? So, kapag ka-display naman natin yan, is wala naman yung magiging problema. So, let's try. So, print. Okay? And then, lagay natin dito si name, val. And then, lagay natin sa kabila si name, var. Okay? So, wala silang pinagkaiba. Okay, walang problema yan kapag ka-print natin. It's almost the same. So, right-click lang natin. And, dito pala, run natin. So, wala namang problema. It will display Sir J and then JSON. So, walang problema dyan. Kaso, ang isang concern natin, guys, is yung tinatawag natin na final. So, like, if ever na merong certain parts sa code na kailangan palitan yung value, like, for example, ito, ginawa kong full name, JSON Ibatoon. Okay, walang problema. Pagka nira natin to, yung value ni name var will be JSON Ibatoon over here. Yan. Wala naman siyang problema. Okay? Kaso guys, kapag ka-val yung ginamit natin, try natin name val, palitan natin ng value, ito is mag-e-error. Sir J YouTube. Okay, so makikita natin, pagka nagka-error yan, tinapat natin, val cannot be reassigned, change to var. Okay, so again, ito yung katumbas kay Java na gumagamit tayo ng final. Okay, na ibig sabihin, yung specific na value na binigay natin, hindi na pwedeng mabago. Okay, so may mga time kailangan na ginagamit si val, may mga time kailangan ginagamit si var. Huwag kayong mag-alala sa mga susunod na lessons natin, mas makikita nyo kung kailan nyo mas dapat ginagamit si var and yung tinatawag natin na val. Okay, yan lang muna for this tutorial. See you guys sa susunod natin na lessons. Thank you.